Oo, mailaw dito ah. Kitang-kita na. Sa Acts chapter 11 verse 6. Sabay-sabay na natin basahin. Okay, sa verse 6. Andiyan na kayo? Sige, sabay-sabay natin basahin. Read. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. Let's pray. Mahabaging Ama, patuloy mo kaming turuan ng mga salita. Nihiling ko, Panginoon, na palagi mo kaming bigyan ng espiritong mapag-intindi, O Diyos. Nadalangin kong, Panginoon, buksan niyo muli ang aming mga puso at isipan. Na hiniling ko, Panginoon, hayaan ang banal na espiritu mag-saturate sa amin, Panginoon, sa buhay namin. Hiniling ko, Panginoon, na muli maging isang encouragement, Panginoon, ang pag-aaral ng iyong mga salita, O Diyos. Pagpalain mo ito. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so sa ating pag-aaralan, pag-usapan po natin na mention dito ang isang salita called Christians. So, pag-aaralan natin ang isang Christians. Sa isang Sunday school class, sa isang church, ang teacher po during sa klase nila, ang lesson, yung turo niya, tinanong niya ang mga kabataan, mga babae at mga lalaki. Ang tanong niya doon, sabi na, why do people call you a Christian? Or why do people call me a Christian? Bakit nga ba tayo tinatawag ng mga tao na Christian? So walang sumasagot, silensyo lang ang mga bata. So tinanong niya ulit ang mga kabataan, yung kanyang klase, ang mga kabataan. Sabi niya, mga lalaki, mga babae, sabi niya doon, bakit tayo tinatawag ng mga Christian ng mga tao? Wala uling sumasagot. Sa huli, isang tao po na nandun, nagmamatsyag, na sumagot. Sabi ng lalaki doon, sabi na, sumagot kayo, isipin niyo mabuti ito. Bakit nga ba tayo tinatawag? Bakit ako tinatawag na isang Kristiyano? Meron doon sumagot na lalaki na bata. Sabi na doon, marahil dahil hindi ka nakikilala. Yan ang sagot niya. Siguro, marahil hindi ka nakikilala na isang Kristiyano. Anong ibig tukuyin, Minsan tayo, hindi nila alam kung paano tayo mabuhay na isang Kristiyano. Iniisip ng ilan, parang sasabi, Kristiyano ba ito? Marami sa atin nagmamatsyag, So pag-aaral natin talaga dito ang isang Kristiyano. What is a Christian? Bakit tinatawag ang ibang mga tao na tayo ay Christians? Kasi sa ating text, ang tumawag dito ay mga unbelievers. Ang tinawag noon sa Antioch, sa lugar ng Antioch. So dito nagkaroon ng pagtitipon si Pablo dito na nagkaroon po ng pagpunta doon sa lugar ng Antioch. And then sa kabuuan ng isang taon, nagkatipon-tipon doon, nagturo si Pablo doon, and sabi doon, and taught much people. And the disciples, mga disciples. So ito yung mga disciples ay tinawag na Christians first in Antioch. Mga unbelievers ang tumawag. Alam niyo po ang history ng Baptist, hindi po tayo ang nagbuo ng Baptist. Ang mga Christian, mga pastor noon, ang nagtawag ng Baptist, yung mga unbelievers din. Hindi tayo ang nagbuo ng pangalan na Baptist. Una-una talaga, kung mababasa ninyo, hindi ko lang, ang hirap, malaki kasi ang bahay pag nagpatarpulin tayo, lalagay mo yan, mahaba yun. History ng Baptist. Una-una, pagkatawag talaga ng Baptist ay Anabaptist. Ang Ana means, rebaptizer. So, yun talaga, binabaptize. So, ang tumawag doon, hindi tayo ang nagbuo ng pangalan na Baptist. So, ang mga nanonood, kasi pag mayroon nagbabautismo, mga
Baptist. See? Sila nagpangalan ng Baptist. So wala tayong founder. Wala tayong founder. Ang founder natin ay si Jesus Christ. Yun lang talaga doon. Wala naggawa ng Baptist. Katulad ng ang dating daan, sinong founder? Ang pangalan niya ay si Soriano. Ang iglesia, si Felix Manalo. Tinawag nila ang iglesia ni Cristo o ni Manalo. So sila nagbubuo, nagpapangalan ng pangalan ng kanilang simbahan. Now, ang mga tao talaga, pinag-uusapan patungkol sa Christian Church. Pinag-uusapan ang Christian faith din. Kung makikita ninyo, pag mayroong mga mananampalataya, pinag-uusapan talaga ng mga tao ang church. Pinag-uusapan ang kanilang pananampalataya, kabuuan. Now, mga kapatid, napakahalaga po ang pagiging isang Christians. Pinag-uusapan nila tayo, whether or not we are a Christian nation also. Naniniwala ako na ang average person ay wala talagang clue na tunay kung ano ang Christian talaga na ibig sabihin. At least biblical man lang kung anong ibig sabihin ng Christian. Kahit magtanong ka, bakit ka Kristiyano? Meron ba tayong alam kung anong ibig sabihin ng Christian? So kahit man lang biblical na na mapapaliwanag natin. Madami po nagpro-profess. Marami pong nagpro-profess na sila ay Christians. Tunay na hindi Christians talaga lahat. Okay? At madami na gumagamit ang pangalan nito na Christian. Talagang hindi nila intindihan kung anong ibig sabihin ng Christian. See? Madaming gumagamit ng pangalan Christian. Upang ating maintindihan, illustrate natin nito, isipin natin patungkol sa mga susunod. Ang pagiging Christian, mga kapatid, halimbawa, you can be born and raised in a Christian home. Okay? Pwede kang mag-attend sa isang Christian school. Pwede kang mag-attend, mag-join sa isang Christian church. O kaya doon, matagal ka nagsisimba sa isang Christian church. At sa mga tinuturo ng mga principles, doon, nagbabasa ng Bible, at alam niyo sa katagalan, pwede kang hindi rin maging isang Christian kahit matagal ka na sa isang simbahan. Ibig sabihin, kahit matagal ka na doon, hindi mo naintindihan kung anong ibig sabihin ng Christian. Still, not be a Christian. Pwede kang hindi rin ligtas. Kahit matagal ka na doon, kahit nagdadala ka ng Bible, naghahatin doon. There is a difference between being a Christian in name and a Christian in nature. So mayroong pagkakaiba doon sa pangalan lang ng Christian o kaya yung likas na naging Christian. Okay? Now, dadako tayo sa Bible. Pag-usapan natin kung ano ang sinasabi ng Bible. Bagamat, ang salitang ito ay pangkaraniwan, common, Now, both inside and outside the church. Okay? Sa gitna po, sa kaligitnaan ng first century, mga kapatid, talaga ang persecution noon ng mga Christian. Makikita natin dito, ang mga Christian mismo marahil hindi ginamit ito sa alinman sa lugar sa Bible. So hindi, ang ibig sabihin ng first century, nung may sulat ang Bible, lalo sa Book of Acts, hindi talaga ipinaliwanag, isinulat pangkalahatan at hindi nami-mention dito ng Christian. Ilan lang dito ang naisulat na Christian. Dito Christian, yan lang hindi sa naisulat Christian. Ang marami dito naisulat ay believers. Ang naisulat dito disciples. Naisulat dito ay righteous. So yan lang ang naisusulat ito, shepherd. Ang shepherd ay pictures of a Christians, believer. So yan lang, wala dito, kukunti lang, ilan lang na words patungkol sa Christian. So hindi nila ito isinulat o hindi nila ito ay ginamit na sa ibang lugar ng mga panahon ng mga disciples sa pagmi-mission. Ang dahilan baka din talaga
malito o magkaroon talaga din ng, ng pagkakaroon ng idol. Okay? O rebulto. In AD 116, historian Tacitus. Sumulat po itong si historian, Roman historian. Pag sinabing Roman historian, ito ay patungkol sa mga history. Ano? Sumulat po si Tacitus patungkol sa persecution na panahon ng Roman Emperor na si Emperor Nero, si Great Emperor Nero. Siyang panahon noon. Sa pangkaraniwan ng mga tao na tinatawag na Christians. The word Christian was clearly a term of abuse, derision, at shame. So kasi yung Christian nung kapanahon na ngayon, ginamit na inaabuso kasi. And then, at talaga persecuted sila eh. Yun ang mga Kristiyano. So isang kahihiyan yun eh. Kasi nga, pag nakilala ka na Christian, uhulihin ka talaga mismo na eh. Kung nabaga dalawa lang, buhayin ka o patayin. Subalit, ang mga Kristiyano, mga kapatid, kinuha po nito ang pangalan na isang kahiyan at naging isa itong palatandaan na mabigyan ng karangalan. Nabigyan siya ng karangalan. Yung pangalan na Christian, kinuha ito na pangalan ng isang kahihiyan. Kasi ang Christian kahihiyan eh. Kasi nga sila ay pinagpapatay. At naging isa itong karangalan. At pag nakita mo kung ano ang isang Christian really is all about, may intindihan mo kung ano talagang tunay na Kristiyano. Kung mababasa lang natin ang history ng Christians sa kapanahunan noon. Nadadako tayo dito sa ating mensahe kung ano ba ang Kristiyano. Okay? Una-una, what is a Christian? Number one is saved by grace. Okay? Sa Acts chapter 11, verse 6. Nandun, sa verse 6. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. Now, ang Antioch po ay sa lugar po ito sa Turkey. Sa Turkey po nandun, ang lugar na ito ay ruin na. Nandun na lang talaga ang mga lugar. Bagamat ang Antioch po ay isang syudad. Mayroon dun Coliseum. Ang Coliseum yung malaki. Nandun pa ang lugar na ito kung saan tumayo si Pablo at nagkaroon ng pag-defense ng magsalita siya sa harapan ng dalawang mga hari, si King Agrippa at saka si Festus. At nandoon yung kapatid ni King Agrippa na si Bernice, isang queen. Nandoon pang lugar na yon kung saan tumayo doon si Paul na habang bago sa tumayo doon, pinaglalatigo muna, binitin siya talaga para humarap doon kay King Agrippa. Naalala si King Agrippa? Nasabi ng salita ni King Agrippa kay Paul, almost persuaded me to be a Christian. Muntik muna ako maging Kristiyano. So yung dalawa lang na mention doon ulit, almost persuaded me to be a Christian, sabi ni King Agrippa. So Antioch was the site of the first called Christians. Doon po ang lugar na na-mention una na tinawag ang mga disciples Christian. Ito po ay syudad, city, na mga pagano. Tunino, sa buong mundo, sila po ay pagano talaga naman. Nagsimula dito, kung mapapansin natin, ang mga tao, tinino, ang syudad ng Antioch po, napansin dito nila ang mga disciples. Ito yung mga Christians. Paano na napansin? Itong kasi bakit nila tinawag na Christians? Napansin nila ang mga disciples or Christians napansin nila sa kanilang buhay kung paano mamuhay ng kakaiba. Tingnan nyo, no? Napansin ito ng mga pagano, ng mga Antiochian na mga tao
ang mga Christian kung papaano lumakad ng kakaiba, papaano magsalita ng kakaiba, papaano mamuhay ng kakaiba, papaano maipakita yung ugali, karakter na naiiba at ang kahabagan o mahabag na kailanman hindi nila nakita sa mga panahon na yun. Kaya tinawag silang Christian. Yung kanilang patotoo doon sa Antioch, naiiba eh. Tingnan nyo, na bigkas nila doon na sila ay Christian. At sila ay nagsimula upang tawagin ang mga tao na yun na disciples, Christians. Dahil ang kanilang pamuhay naiiba. Ang sunod po ito mga kapatid ay pagano. Nagsasamba sila sa mga Diyos-Diyos. Hindi lang. Napakatindi ang kanilang immoralidad. Mga sexuality. Napakatindi doon. Sabi dito, sa ating text, the disciples were called Christians first in Antioch. Anong ibig sabihin ng disciples? Ulit, ito ay mga basic na teaching. Ang disciples po mga kapatid, ito'y mga salita na nangingibabaw lalo na sa Book of Acts, mga disciples. A disciple literally means, ibig sabihin, a learner. Ito'y nakikinig lamang sa isang tagapagturo, si Jesucristo. Sila ay mga disciples. Isa lang ang kanilang pinapakinggan na turo, kundi si Jesucristo, kaya disciples. Amen? Dapat tayo mga Kristiyano. Ang Christian naman, ibig sabihin, ito ay followers of Christ o tinawag sila na little Christ. Okay? Ang mga mananampalataya, tinawag na Christians ng mga unbeliever. Okay. Lahat ng totoong disciples ay Christians. Okay? At lahat ng totoong Christians ay disciples. Binaliktad ko lang. Okay? Lahat po ng tunay na disciples ay mga Christians. Lahat po ng totoong mga Christians ay mga disciples. Tagasunod nga. Okay. Ang isang disciple, mga kapatid, ay simply lamang na isang tao na natututo sa katotohanan na makikita natin sa salita lamang ng Diyos. And then, ito'y ipinamumuhay ito kung ano natutunan sa Bible. Yan lang yung mga kapatid. Kaya sabi ng ating Panginoon sa John 8:31, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Kasi doon lang sila sa Bible eh. Doon lang. Sabi ng Panginoon, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Sa John 8:31. Ang isang Kristiyano, mga kapatid, ay isang tao po na napapabilang saan? Kay Kristo. Okay? Ang isang Christian is someone who belongs to Christ. Okay? Now, paano ang isang tao magiging isang Christians? Illustrate natin. Papaano po ang Pilipino magiging Pilipino? Una-una, kailangan may panganak ka sa Philippines para tawagin ka na Pilipino. Una-una, paano matatawag ang isang American na siya'y American? Kailangan may panganak ka sa Amerika. Alam mo, mga Chinese, pumupunta yan sila sa Amerika. Din sila doon, yung kanilang mga anak na ipapanganak doon. And then, nagiging American citizens. Bagamat, pwede ka naman din mag-aral doon kahit hindi ka na ipanganak. Kung gusto mo maging American citizens, kailangan din pag-aralan yung mga batas at saka mga kultura. Siguro ilang taon para maging American citizens? Hindi ko na alam, 5 years o 3 years. So, kailangan matuto ka doon sa kanilang kultura. So, yun, ano? Ganun lang, ano? Now, ang tanong dito, paano isang tao magiging isang Christians? Ito ay sa pamamagitan po ng kapanganakan din. See? Kung gusto mo maging Pilipino, kailangan maging Filipino citizens ka. May panganak ka dito. American citizen, kailangan may panganak ka. So, ang pagiging Christian dito, kailangan mayroong kapanganakan into the Christian family. Kailangan magkaroon ka ng ma-born again. Yun lang yun. You have to be born again. Alam niyo mga kapatid, dalawang basis tayo kailangan maipanganak upang maging isang Christian.
Ang tinatawag dito, physical o spiritual. Pag naipanganak ka sa physical, hindi ka pa talaga Christian. Kahit ang bansa natin ay tinatawag na Christians. Okay? So, kailangan may panganak ka physical, siyempre. Ang tinatawag ito ay, physical birth. Yung birthday mo, naipanganak ka eh. Ibig sabihin, hindi ka pa Christians. Okay? Hindi ka pa, disciples. Ikaw ay unbeliever. Wala ka pang kaalam-alam sa mga salita ng Panginoon. Kahit ang pangalan ni Kristo naririnig mo lang. Pero hindi mo alam na hindi ka pa talaga Christian. Kailangan ma-born again ka. So sabi ng Bible sa John 3:3, sabi doon, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So sabi ng Panginoong Kristo, ye must be born again. Kailangan may panganak. Dalawa ang kapanganakan natin dito. Physically, spiritually. Dalawang birthday natin. Physical birthday, spiritual. Kailan ka na ipanganak? Physical. Yun ang birthday mo, physical. Kailan ka na ipanganak sa Panginoon? Yun yung kapanganakan na spiritual. Dalawang birthday natin. August 4, 1970, ang physical birthday ko. Birth certificate ko. So, nung mabautismuhan ako, nagkaroon ako sa Church ng Baptist ng certificate. Baptismal certificate. Yun lang talaga, certificate na patunay na, dalawa kasi ang dun sa Saman. Hindi ko lang, kailangan magpagawa din tayo ng ganun, Kasi pwede mo idalhin yung certificate na yun. Bagamat ang sa Pilipinas talaga din na kailangan yung baptismal certificate nandun birth certificate. Yung baptismal certificate din kailangan. So, ang baptismal certificate natin, iba din. Pwede may paglaban yun. Ginamit ko yun, yung sa akin. Nawala na ngayon dun sa Samar eh. So yun, kasi mayroon tayong freedom dito. So, sabi nung nag-a-apply, bakit sabi yung baptismal mo, matanda ka na? Sabi ko, kailan ka na bautismuhan? Gano'n, piniwanag ko. So yun, kailangan maligtas in order to become a Christian. Ibig sabihin, yan lang ang paraan to become a Christian, kailangan mo maligtas. Tanggapin ang Panginoong Kristo na bilang sariling Panginoon, tagapagligtas. Kaya nga ang isang Christian ay saved by Christ. Naligtas ka sa pamamagitan ni Kristo. Kailangan mo maligtas in order to become a Christian. Kaya sabi ng Acts 16 verse 30, sabi sa Acts 16 verse 30. Sa verse 30, sabi doon, and brought them out and said, sabi doon, sirs, what must I do to be saved? Paano ako maliligtas? Yan ang isang tanong ng isang gwardya, Roman soldier, habang binabantayan sina po doon sa isang kulungan. So yan ang katanong, paano ako maliligtas? We need to teach people what being saved really means. Kung anong ibig sabihin talaga ng maligtas. Sa Romans 10:13, nagsusuluwining lang ako sa inyo. Ang sabi doon, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So yun na lang katuron dito mga kapatid. Kailangan maligtas ka. Kasi ang ibig sabihin ng ligtas ay hindi ka upang mapunta na sa impyerno. Bagkus magkaroon ka ng assurance of salvation na mapunta tayo sa langit. Meron akong preacher sa YouTube, pinakinggan ko. Ang dynamic niya mag-preach. Sabi ang kanyang preaching, what happens in 5 minutes after you die? Ano mangyayari in 5 seconds pagkatapos mong mamatay? Tingnan nyo, hindi na talaga po magpaparamdam. Kung ligtas ka, you will go to heaven. Immediately. Sabi nga niya, dadalhin ka ng anghel doon sa heaven na mayroong mansions, nandoon yun. That's what the Bible says. Kung hindi ka ligtas, kung hindi mo alam kung saan pupunta, in 5 seconds, you will go to hell. Matinding preaching niya. Talaga naman, magigising ka, ganun pala. You will remember kung anong nangyari nang nabubuhay ka doon sa impyerno. See?
sisigaw ka at sisigaw doon sa impyerno. Kaya be sure you are saved now, sabi ba noon? Kung alam mo na ang kaligtasan, wala ditong neutral na hindi ka. You must have to decide na tanggapin mo si Jesucristo. You see, tayong lahat dito mga kapatid, ipinanganak na, ang lahat ng tao dito sa mundo, ipinanganak na lost, makasalanan. Amen. Kaya bawat tao kinakailangan ma-born again pang maging Christians, maligtas. So yun mga kapatid, napakahalaga po. Now, illustration ko. Kaya nga kailangan maligtas tayo eh. Palagi ako nag-i-illustration kung paano ang ibig sabihin ng ligtas. Okay, yung saved. Napakahalaga po yun. No? Kaya nga pag mayroong isang nasusunog na bahay, nandun tayo lahat. And then sa loob ng bahay, nasusunog. And then sumigaw tayo ng saklolo, humingi ng saklolo. Sabi ko nga palagi, dumating ng saklolo. Sino? Kung sinong kasama ko pag nag-soul-winning? Superman. And then, kinuha tayo sa loob. And then, ligtas tayo doon at nalipat tayo sa kalsada. Di ba masasabi mo, ay, salamat, ligtas ako. Yun ang ibig sabihin ng assurance of salvation. Walang nangyari doon, hindi ka na-barbecue doon sa apoy. Nagkaroon ka ng katiyak. Kaya nga, ibig sabihin ng ligtas, hindi ka mapapunta sa impyerno, kaya ligtas ka sa pamamagitan ni Jesucristo kasi siya lamang tagapagligtas. Siya ang nagliligtas. Ang ibig sabihin na nagliligtas, talaga siya ang tagapagligtas saan? Upang hindi tayo mapunta sa impyerno, bagkus magkaroon ka na mapunta sa langit. Yan ang purpose kung bakit siya namatay sa cross. Lahat ng paghihirap na doon, binayaran tayo yung na deserving tayo mapunta sa impyerno. That is exactly what it means to be saved. See, it means to be saved from sin. It means to be saved from eternal death. It means to be saved from being eternal, separated from the living God. Na hindi ka nahiwalay ka talaga sa Panginoon. Walang hanggang kang hiwalay doon ka sa impyerno. So, yung ibig sabihin, kailangan mo matanggap Panginoon. Tiyakin mo na ikaw ligtas. May mga Kristiyano nga, sabi ko nga sa inyo, nung preaching ko nung how to be sure you are saved. Nandun pa nga yung ko sa YouTube pa nga yan eh. See? Maraming mga church member na matagal na nagsisimba pero hindi saved. Yan ang kinalungkot ng bawat mga Kristiyano. Kaya nga, kailangan mo tanggapin at matiyak mo na ikaw ligtas. Napakalaga ngayon pag-usapan ng kaligtasan, lalo na ngayon ng pandemic. Pag nagsusulwining ako, hindi ba nila naiisip? Kaya nga dito, nagsusulwining ako eh. Umikot-ingot lang ako kanina eh. Napunta lang ako doon kana Aisa. See? Pangalawa, tato lang ito. What is a Christian? A Christian, hindi lang saved by Christ, kundi stands for Christ. Acts 26 verse 28. Sa Acts 26 sa verse 28. Okay. Sa verse 28. Nandito ng istorya ni King Agrippa at saka si Pablo. Okay. Sa verse 28. Then Agrippa said unto Paul, ito nang sasabi ko sa inyo, almost thou persuadest me to be a Christian. Nandun na naman ang salitang Christian. So, ang nabigkas dito, yung mga unbelievers, doon ang mga pagano sa Antioch, sa city of Antioch. And then, pangalawa, ang nag-mention dito ay si King Agrippa. Okay? Si King Agrippa, na-mention niya yung Christian ulit dito. Sabi ni King Agrippa kay Paul, almost, di ba? Muntik. Ano ba 99.9? 99.9, hindi pa yan saved. Kailangan 100%. Sabi ni King Agrippa, 99.9 na puti ka na ako maging Kristiyano mo. Sabi ni King Agrippa. Alam mga kapatid, kailangan natin dito maintindihan ang background ng istorya dito ni King Agrippa po. Si Pablo po dito ay tumatayo before King Agrippa. Yung Colosseum na nun, o kaya theater, natawag doon na ang ganda nun, Colosseum doon sa Antioch, sa lugar na yun, na kung saan tumayon.
Buhay pa yun po ang lugar na yan. Kung nandoon pa rin yung stage o forma na kung saan tumayo si Pablo at nandoon din yung Coliseum na yun sa lugar sa Turkey na kung saan kung mapapasal tayo doon. Nandoon pa yun. Kung saan si King Agrippa at saka si Festus at saka si Bernice. Hindi ko alam kung mga pamangkin niyo yun. Okay. Si Paul was standing before King Agrippa. Sino si King Agrippa? Ito po yung apo ni King Herod nung kapanahon ni Herod the Great sa Roma na kung saan pinagpapatay na yung mga little baby nang may panganak si Jesus Christ sa Bethlehem. Baby. Pinagpapatay niya doon kasi, di ba, nang pumunta yung mga Magi, yung hindi yung tatlong hari, pumunta muna doon kay King Herod. Para sa kanilang nakita nila kasi ipapanganak daw ang isang Messiah. Sabi daw dito sa kanilang pag-aaral ng mga, yung po ay mga astrologer. Nag-aaral po yung science o kaya yung mga sa kalawakan. May astrologer na yon doon sa panahon na yon. Hindi yung tatlong hari. May pangalan pang mga tatlong hari. Hindi sa Bible mga pangalan yun. Sino mga pangalan nun? Pambira, niluluko tayo ng tatlong hari. Pumunta yung kay King Herod. Sabi kay King Herod doon, meron ipapanganak na Messiah ng Israel. Hindi ko alam. Ang lugar daw ay Bethlehem. Hanapin ninyo. At kung nakita ninyo, balik kayo sa akin. Sa paglalakbay, nakita nila doon ng Bethlehem. Napunta sila doon, pero nagpakita ang Panginoon sa pamamagitan ng anghel sa mga astrologer, mga Magi. Huwag na kayo doon bumalik kay King Herod. Bagkus, mag-iba kayo ng daan. Doon, And then, pinagpapatay ni King Herod yung mga 2 years pababa na mga bata. Yun ang daming lumuha ng mga magulang noon kapanahon ni King Herod. Ito naman si King Agrippa, apo niya ito Namatay na si King Herod, ito na yung kanyang anak na si King Agrippa. Bumisita ito si King Agrippa kay Festus, kung saan nandun din ang kanyang kapatid na si Bernice. Herod King Agrippa II ito, mga kapatid, was the great-grandson of Herod the Great, who slaughtered all the little babies in Bethlehem when Jesus was born, trying to kill Jesus. Now, si Paul po ay tumayo po sa harapan ni King Agrippa at ni Festus. Ito'y upang magkaroon siya ng pag-opinsa, magbigay ng depensa sa kanyang testimonyo o kaya patotoo kung ano talaga ang kanyang kaso na siya talaga ay nagpapahayag, pipreach kung saan-saan patungkol sa Jesucristo. Yan ang tanda ng isang Kristiyano, handa, willing tumayo kahit saan lugar. Kaya ang isang Kristiyano, tumatayo for Christ, stands before Christ. Tayo tumatayo para kay Kristo, mga kapatid. Amen. Huwag tayong matakot, mga kapatid. Ano man ang mga circumstances, a Christian is ready, willing, and able to witness for His Lord and His Savior. Yan tayo, mga kapatid. Dapat tayo ay tumayo kung anong ating mga pinaniniwalaan. Marami, inulit ko sa inyo, kung mapapag-aralan ninyo lang ang history ng mga Christian noon sa kapanahon ng Acts, sila po, lalo na ang panahon ng Reformation o kaya yung panahon ng Dark Ages, pinagbababatak ang mga Christian noon sa Europe, sa England, ang kanilang pagpapahirap sa mga Christian na i-denounce mo lang ang pananampalataya mo. Hindi ka namin papatayin. Tingnan nyo, yung bilog na yung ginawa nila, and then tinatali sila doon, and then pinababatak sila, yung kanilang katawan, at hindi lang talaga tinutorture sila. Nagbabasa sila ng isang basahan, and then pinalalamo nila yan sa bibig. At hindi lang, pinabubuka ang bibig and then binubuhusan ng tubig. Ito yung paghihirap ng mga Kristyano sa kapanahon na noon na kaila mo lang yung pananampalataya. Sinong gumagawa nun? Mga priest. Catholic.
Maraming pinagsusunog noon eh. Sa panahon ni great na ni Emperor Nero, talagang sinusunog na lang ang mga Kristiyano noon. Maraming sinusunog. And then ipinalalapa sa Colosseum sa Roma. Pinalalapa sa mga tigri, leon, doon sa Colosseum na yun. Tingnan mga kapatid, kailangan natin tumayo. Tingnan pagkatapos po ni Paul maligtas, kaagad siya ay nangaral na si Jesus ay anak ng Diyos. Noon yun, nung makatagpo niya ang Panginoong Kristo at nabulag siya doon dahil sa liwanag sa Acts chapter 9 verse 20. Ang sabi nun sa Acts chapter 9 verse 20. Ang Acts chapter 9, ito po ang senaryo kung paano naligtas, nakakilala sa Panginoong Kristo. Nagpakita ang Panginoon doon sa kanya. Sabi nga na sa Acts chapter 9 verse 20. Agad-agad si Pablo po, and sa verse 19, and when he had received meat, he was strengthened. Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus. And straightway he preached Christ in the synagogues, that he is the Son of God. Hindi pa nag-iisang taon, hindi pa nag-iisang buwan, agad siya nagpahayag, nangaral, na he preached Christ. Mga kapatid, nagpatotoo na siya agad. At saan man siya naroon, sa kulungan man, sa palasyo man, kahit bumagyo man, kahit umulan man, kahit umaraw man, siya ay handang tumayo para kay Kristo at magbigay patotoo sa Kanya po ng pangalan. Tingnan niyo mga kapatid, ang sabihin, that's what I love about Paul. Yan si Paul, mga kapatid, isang patotoo sa atin, nakakapagbigay ng encouragement. Lahat tayo ay tumayo. Huwag tayong mahiya. Paano ba itong sanlibutan pwedeng mabago? Paano ba ang mga unbelievers mababago? Sabi nga ni si Surfe, kung tayo naman ay mga duwag. Paano ba sila makakakilala kay Kristo na tayo nagdadala ng pangalan kay Kristo kung tayo ay mga duwag na hindi tatayo? Paano ba itong sanlibutan nila pwedeng sila mabago kung ang bawat Kristiyano po ay simple lamang natatayo for Christ? Pag ang pagkakataon ay nasa harapan na natin, sila, ang saya-saya mag-share ng gospel, mga kapatid, kung alam nyo lang. Tingnan nyo. Kung ang isang Kristiyano, tingnan nyo, kung ang isang Kristiyano, mga kapatid, makawin ng isang kaluluwa para sa Panginoon sa isang taon. Tingnan nyo kung tayo, kunwari ako, makawin ako ng isang kaluluwa lang sa isang taon. Kung yung nawin ko sa isang taon na yon, dalawa na kami. Kung kaming dalawa na nawin ko, makawin ulit ng isang kaluluwa o tao sa isang taon. Tingnan nyo, tatatlo na kami. Kung tatlo na kami, sa isang taon ulit, makawin kami. Ilan na kami? 4. Kung titig-isa kami sa isang taon, makawin. Bilangin nyo, tig-isang taon tayo makawin. Ang hirap, hindi mo mawiwin agad ang isang araw, makapag-share ka. Hindi yan ligtas pa. Kailangan follow up natin yun. Kung isang Christian makawin ng isang kaluluwa sa Panginoon, isang taon, the next year, yung dalawang nakawin na bawat isa, nakawin sila. Ilan na? Pag umabot sa 33 years na pamumuhay dito ni sa Kristo, 33 years. Kung 33 years tayo nakakawin ng kaluluwa, bawat isa sa atin. Ano bang hitsura dito ni Paul? Balik tayo kay Paul. Ano bang hitsura dito ni Paul? Nang pinahintulutan siya magsalita. Ni King Agrippa. Ano bang Acts 6? Balik tayo sa Acts 6. Sa Acts 6 dito, sa verse 1, sabi niyo, then King Agrippa said unto Paul, thou art permitted to speak for thyself. Then Paul stretched forth the hand, and answered for himself. So pinantulutan dito ni King Agrippa upang mag-opensa, magpatotoo na. Binigyan siya ng permiso dito para magsalita. Si Pablo po dito, nung mabigyan siya ng pahintulot ni King Agrippa, alam niyo ang kanyang itsura? Sa kapaguran ng latay ng latigudon na humaharap,
Yung pagod na parang nangingintab sa mga gitna ng araw na yun. Nung mabigyan siya ng pahintulot, yung mga sugat niya agad yan namulaklak. Nung pahintulutan siya, hindi upang magdepensa, kundi magkaroon ng opensa, mag-share ng gospel patungkol kay Jesucristo. Ang sigaw ba naman doon? King Agrippa! Oh, King Agrippa! Di ba? Nandyan ang kanyang ang kanyang haba noon. Ang kanyang depensa. Sabi sa verso, di ba? I think myself happy, O King Agrippa. Parang nag-ano siya eh. Nag-declamation siya dito eh. Yung mga kapatid, nung pinahintulutan niyo mga kapatid at magsalita siya, ang lahat ay nabalanse ng pagbabago sa buhay niya. Mainit na mga salita, ng mga katotohanan, sinimulan niya at dumadalo ito sa kanyang bibig na parang lava galing sa bulkan. Tayo tuntulan tayo magsalita. Pag mayroong isang Christian, he is not on the defense, sabi ko nga sa inyo, he is on the offense para magpatotoo siya. Kasi meron siyang pagkakataon na he was going to simply preach the Lord Jesus Christ. Tininoy yan ang puso ni Pablo. Meron ba tayong puso na tumayo para kay Kristo? At naniniwala ako, yan din ang puso ng isang tunay na mga Kristiyano. Tingnan sa 1 Corinthians chapter 9 verse 16. Sabi ni Pablo, 1 Corinthians chapter 9 verse 16. For though I preach the gospel, I have nothing to glory of. For necessity is laid upon me. Yea, woe unto me if I preach not the gospel. Yung woe, anong woe? Kairo. Awa-awa ako pag hindi kundi ko pinangaral ang gospel. Tingnan nyo, tuwang-tuwa si Pablo pag nakakapagsalita na siya. Alam mga kapatid, yan ang isang tunay na Christian, sabi ko sa inyo. Someone who stands for Christ. Kaya nga, minsan mag-aral nga tayo sa Sunday school. Workshop, soul winning workshop tayo. O paano mag-soul winning. So, kasi kailangan natin mag-soul winning. Paano mag-soul winning? Meron ka lang dinadalang knowledge. Yung tawag doon, Romans Road. Yun lang yun. Nililihis ka lang naman doon sa isang verse. Hindi na Romans Road, kundi sa John 3:16. Sa John 3:16, pwede ka na sa isang verse na yan. Diba? Ang sarap kaya mag-share. May kagalakan. Ano pa rito? Panghuli. Hindi lang ang isang Kristiyano ligtas sa pamamagitan ni Kristo at hindi lang tumatayo kay Kristo. Ang Kristiyano din ay mas mahirap dito. Talaga naman hirap, kapatid. Okay? 1 Peter chapter 4 verse 16. Buksan natin. Sa 1 Peter chapter 4 verse 16. Sa 4 verse 16. Sabi doon, yet if any man suffer as a Christian, nandito naman ang Christian na. Tatlo lang eh. See? Nandito naman ang Christian, di ba? Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Now, ang isang Kristiyano ay nagsasuffers with Christ. Alam mo mga kapatid, nang tayo naging isang Christian, o na born again, ibig sabihin mga kapatid, isang tunay na Christian, hindi lang talaga nagkikrista-kristohanan. Ang isang tunay na Christian na nabubuhay tulad kay Jesus, na lumalakad tulad kay Jesus, na nagsasalita tulad kay Jesus, ng kanyang ugali tulad kay Jesus, di ka aalis upang maghanap ng trouble. Ang Kristiyano po hindi po umaalis o pumupunta upang maghanap ng trouble. Ang Kristiyano po, trouble, asahan mo ang suffer, darating at hanapin tayo.
Bilang Kristiyano mga kapatid, darating at darating po ang suffering. Paulit-ulit po na sinasabi ni Pedro. Buksan natin sa 1 Peter chapter 1 verse 6. Si Pedro pa inuusapan natin. 1 Peter chapter 1 verse 6. Ang sabi dun sa verse 6. Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaven's through manifold temptations. Ang sinulatan po ni Pedro, ito yung mga Kristiyano na mga persecuted, inuusig sila na nasa kagalitnaan ng heaviness, mga kabigatan. Ye are in heaviness through manifold temptations, sa mga sari-sari mga pagsubok, temptations. See, chapter 2 verse 20, noon pa rin. Sa verse 20, chapter 2, 1 Peter. For what glory is it if when ye buffeted for your faults, buffeted, pinagkakasihan, nagtatawanan, buffeted with your fault, ye shall take it patiently. But if when ye do will and suffer for it, ye take it patiently, this is acceptable with God. So talaga tayo ay, dito mga kapatid, nakakahiya po pag nagkakamali tayo na hindi naman talaga, yung wala ka sa hindi ka matapat, hindi ka nagsisimba, hindi ka nagano, pag nagkamali ka, pagkukutyain ka eh. Pero pag nasa Panginoon ka, ang itatawag dito ni Pedro, but if when ye do will, pag gumagawa ka ng tama o mabuti, at nagsasuffer dyan, ang sabi niya, ye take it patiently. Ito'y katanggap-tanggap sa Diyos. Huwag kang mahiya. Kasi nasa kalooban ka eh. Chapter 3, verse 14. Doon to, chapter 3 naman, verse 14. Sabi doon, sa verse 14. But, and if ye suffer for righteous sake, happy are ye. Sabi ni Pedro, and be not afraid of their terror, neither be troubled. Iba ito nag-encourage si Pedro, But if ye suffer for righteousness, kung ikaw ay naghihirap para sa katwiran, sa tama, magalak ka, matuwa ka. Ikaw naghihirap ka sa ginawa na masama, mahiya ka na. See? Mga kapatid, paulit-ulit, chapter 4, verse 12. 1 Peter chapter 4, verse 12 hanggang 14. Beloved, think not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happen unto you. But rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory of God rested upon you. On their part, he is evil spoken of, but on your part, he is glorified. Yun mga kapatid, pag tayo po'y kinukutya, inuusig, pinagtatawanan, huwag tayong mahiya. Dahil po, ang Panginoon nakikita sa mga buhay natin. Amen. Yan po mga kapatid. But rejoice, kasi naging isa na tayo, kaparti po ng paghihirap ni Kristo. Yun talaga. Ngayon ang tanong, ganito, why do Christians suffer? Ang sagot dito ay napakasimple lang. Dahil bawat tao, alinman para kay Kristo o kontra ka kay Kristo. Pag nakakristo ka, maghihirap ka. Kung kontra ka kay Kristo, maghihirap ka din. See? Saan ka na lang doon? Doon ka kay Kristo maghihirap. There is no such thing as easy Christianity. Hindi naman madali maging Kristiyano din eh. Kung yan ay kay Kristo, yan ay hindi madali. Kung yan ay hindi kay Kristo, madali yan. Hindi madali maging dalhin ang pangalan ng Panginoon sa Kristo pag namuhay ka. Mga kapatid, bilisan natin. Ibig ang sabihin nga din mga kapatid, the more you live like Jesus, the more differently you will be from the world, and the more differently you will be from the world, the more you will be persecuted. The more you live
like Jesus, the more differently you will be from the world, and the more differently you will be from the world, the more you will be persecuted. Di ba? John 16 verse 33. Sa John 16, sa verse, matatapos tayo. John 16 verse 33. These things have I spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Philippians 1:29. Sa Philippians 1:29. Sa verse 2, for unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Hindi lang tayo naniwala kay Kristo, but also to suffer alang-alang sa Kanyang pangalan. Isipin mo ang ang bagay na ito, mga kapatid. Nang si Pedro po, ipinagkailan niya. Yun, no? Babalik tayo sa history ni Pedro. Nung itinatwa, ano ba tawa? I-deny nga niya si Jesucristo ng kapanahonan na bago siya ipako sa cross, sinuloy siya ng mga high priest, ng mga sundalo ng kapanahonan noon. Ano niya, kinaila siya niya si Jesucristo, ano? Ilang beses? 3 times. And then tumilaok yung wala po, sabi ko, wala pong ang harap sa atin sa judgment, hindi si Pedro na may hawak ng manok. So, nang i-deny ni Pedro po, 3 beses ni Pedro si Jesucristo ang Panginoon. Ang sabi ng Bible sa Luke 26 verse 75, He went out and wept bitterly. Tingnan niyo mga kapatid, ang mensahe dito. Pag ikaw nag-backslide at pabanjing-banjing na Kristiyano, iiyak ka lalo. Ang sabi dito, wept bitterly. Anong bitterly? May kapaitan. Yan ang ginawa eh. Sabi ni Pedro, sabi di ba, may nakakasalubong siya. Di ba kasama ka doon? Di ba baptist ka? Di ba ikaw ay Kristiyano kasama doon sa hinulin? Hindi ako doon. Di ba nagpapailing niya sa ng apoy noo? Kasi 3 beses niya eh. Yan ang mga backslider eh. Nung tumilaok ng ang manok, naalala yung salita ng Panginoon. And then, anong ginawa niya? Umiyak ng sobra, na may sobrang kapaitan. Yan ang mangyayari pag tayo nag-backslide at hindi talaga naging matapat. Ibig sabihin, siya talaga ay absolutely miserable ang buhay niya. Hiwalay siya sa Panginoon. Ngayon, tingnan natin sa Acts. Nang si Pedro po ay tumayo na para kay Kristo at desidido upang maghirap para kay Kristo, anong nangyari? Siya ay nakulong. Sila ay nakulong at nilatigo. Hinuli sila. Anong sabi doon? Acts chapter 5 verse 41. Nung nasa kalooban na si Pedro. Tingnan niyo, no? Acts chapter 5 sa verse 41. Acts chapter 5 verse 41. Ang sabi doon, and they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for His name. Tingnan niyo itong si Pedro, nilatigo niya, kinulong pa. Anong kanilang, nung pinaalis sila doon, sila ay nagkakasiyahan pa. Tingnan niyo. Iba ang buhay ni Pedro noong tinalikuran niya si Jesucristo, kapaitan. Ngayon, naghihirap niya para kay Kristo, tuwa pa siya. May kasiyahan sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kahit naghihirap. Amen. Yan ang katotohanan ng Bible, mga kapatid. Tayo, wala pa nga nilalatigo eh. Sigaw lang, tsaka sinusugatan ng kapatid. Sa mga century ng nagdaan, ang Kristiyano po doon sa Antioch, nananatili po mga kapatid na napakahalaga kasi sentro siya ng Kristyanismo sa Antioch na tinawag na Kristyanismo doon. Doon nagsimula ang Christian na pangalan sa Antioch, sa Turkey. Kung mapapunta ka sa Turkey ngayon mga kapatid. Pero nakakalungkot sa kasalukuyan ngayon. Tingnan nyo.
Kung meron lang isipin nyo, kung meron bang nagpatuloy doon sa Turkey. Kasi ang Turkey ngayon, mga Muslim ngayon. Kukunti lang doon siguro ang mga missionary o Christian. Nakakalungkot ngayon, nothing remains from that New Testament city, yung lugar na Turkey. Ngayon, ang lugar ngayon ng Turkey, Antakya, a city in Turkey. Lahat yan ay nananatili ng mga kapanahonan noon na syudad. It speaks about Turkish. Ito yung mga Arabic. Wala dito Greek. Nakakarami ngayon mga Muslim ngayon sa Turkey. Kukunti lang ang mga Kristiyano doon. Siguro patago pa sila doon nagsasamba. Ako'y nagtataka kung yaong mga Christian kay Kristo doon sa Turkey tumigil na hindi tumayo para maglingkod sa Panginoon at tumanggi upang mag-suffer kay Kristo. Hindi siguro magiging Muslim ang Turkey. Kasi sa Turkey, nandun talagang Episo, nandun ang mga Christian doon nagsimula nga sa mga missionary. Si Timothy. Ang history kasi noon, di ko alam mga history, ang ginagawa kasi ng mga sinasakop sila invasion, sasakupin. Ang Afghanistan, sinakop ng Taliban. Sila ngayon ang namumuno ngayon. Ganun ang ginawa noon Tinalo nila yung mga Turkey and then naging Muslim na ngayon. Pag tumigil tayo rito, meron ba dito magkakabunga ng mga kaluluwa, mga Baptist? Panghuli, illustration na. May mga soldiers, mga grupo ng mga sundalo na nagipag-away kasalukuyan ng gera. At sa kanilang grupo ay may nagdadala ng bandila nila. Anong bandila nila? Sugod, mga sundalo. Hindi. yun. Isa sa kanila may banner nagdadala ng mga sundalo. At itong nagdadala, sobra pong napakabagal tumakbo o lumakad, kaya nahuhuli. Di ba dapat ang nagbabandila, sugod! Di ba? Yun ang nauna. So napansin ito ng isang sundalo at ang kanyang leader na isang lieutenant, lumapit itong isang sundalo. Sabi, Sir, ikaw ang in charge dito, sabi niya. Nakikita mo ba ang flag natin na napakalayo sa atin? Balikan natin yun sa hulihan. Doon, bumalik tayo. Hindi, sabi, tawagin mo ang nagdadala ng flag natin. Kung yan man ay Delta variant. Tawagin mo, napakabagal, imbis na sa una ng bandila. Pero ang lieutenant sabi niya, hindi ko tatawagin doon. Tayo dapat ang pumunta doon sa flag. Anong ibig sabihin? Mga kapatid, alam mo kung nauunawaan natin ng Christian. Kasi nawawala na yung Christian na pagkakaintindi natin, pangalan na lang Balik tayo sa flag kung saan nagdadala. Balik tayo sa pangalan na tunay na Christian. Doon tayo mamuhay kung tunay nga tayong Christian. See? Naiintindihan ba natin ang salitang Christian? Na ang mga unbeliever nagtawag sa atin pala. Noon nagsimula sa Antioch, sa lugar, the disciples called Christian first in Antioch. Doon nagsimula ang Christian sa Antioch na pangalan na pinagpapatay, pinaguhuli. Yan mga kapatid, kung hindi tayo babalik sa ating pagka-Kristyanong tunay, saved, baptized, baptist pa. Nasaan ang mga Kristiyano? Amen? Dahil lahat tumayo, tayo manalangin. Mahabaging Ama, muli, salamat po Panginoon sa paalala niyo sa amin. Na minsan kami niligtas mo, na kami namang karapat-dapat mapunta lamang sa impyerno. Sa iyong